Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kwento na pag-uusapan natin ngayon ay binansagang crime of the century ng Estados Unidos dahil sa nakakagulat na ginawa ng isang ina sa kanyang 5 anak. Ang kaso rin na ito ang nagbabago sa pananaw ng maraming tao tungkol sa mental health at ang panganib na kalakip ng pagiging isang ina. Ang ibang mga tao ay isinumpa si Andrea sa kanyang ginawa pero ang iba naman ay naawa sa kanyang kalagayan. Ating balikan ngayon ang kaso ni Andrea Yates. Si Andrea Pia Kennedy ay ipinanganak noong July 2, 1964 sa Houston, Texas at siya ang bunso sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ina na si Jutta Karen Kohler ay mula sa Germany, habang ang kanyang ama naman na si Andrew Emmett ay mula sa pamilya na orihinal na taga-Ireland. Ayon sa kanyang mga magulang, lumaking masayahin si Andrea, pero ito ay nagbago nang tumuntong siya ng high school. Napansin nila na malimit itong makaramdam ng matinding kalungkutan at nang maipatingin nila ito sa doktor, si Andrea ay na-diagnose na may depression sa edad na 17 taong gulang. Pero ang problema niya sa pag-iisip ay hindi naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Si Andrea ay isang magaling at matalinong estudyante. Siya ay captain din ng swimming team ng kanilang eskwelahan at officer din siya ng National Honor Society. Taong 1982, si Andrea ay nakagraduate sa high school bilang valedictorian. Hindi siya nagsayang ng oras at agad siyang kumuha ng 2-year pre-nursing sa University of Houston. At ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng nursing sa University of Texas Health Science Center. Sa loob ng 8 taon, si Andrea ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa University of Texas MD Anderson Cancer Center. Noong summer ng 1989, nakilala niya si Russell Rusty Yates na isang engineer ng NASA at silang dalawa ay agad nagkamabutihan. Sila ay nagsama sa apartment ni Rusty sa Sunscape Apartment at noong April 17, 1993, ang dalawa ay nagpakasal. Tumigil si Andrea sa pagtatrabaho para pagtuunan nito ng pansin ang pagiging may bahay. Bilang mga Kristiyano, ipinangako nila sa isa't isa na susundin nila ang ipinag-utos ng Diyos na magparami. Kaya para kina Rusty at Andrea, hanggat sila ay binibiyayaan ng Diyos ng mga anak, ay hindi sila titigil magkaanak. Upang may maayos na bubong ang kanilang binubuong pamilya, bumili sina Rusty ng 4-bedroom house sa Friendswood, Texas. Sa kanilang simpleng bahay ay malimit silang magkaroon ng Bible study 3 beses sa isang linggo. Noong February 26, 1994, dininig ng Diyos ang kanilang panalangin at ipinanganak ni Andrea ang pangalan nilang anak at pinangalanan nila itong Noah. Pero bago niya ito isilang, si Rusty ay tinanggap ang bagong posisyon sa NASA na nakabase sa Florida. Kaya silang tatlo ay lumipat sa isang mobile home sa Seminole, Florida. Ilang buwan pagkatapos siya manganak, ang bagong ina na si Andrea ay ibinahagi sa kanyang asawa na nakakaranas siya ng hallucinations kung saan siya ay may hawak ng kutsilyo at handa siyang manakit ng ibang mga tao. Kahit ganito ang nararanasan ni Andrea, noong December 15, 1995, isinilang niya ang pangalawa nilang anak. Noong 1996 ay nabuntis ulit siya pero sa kasamaang palad ay nalaglag ito. Noong September 30, 1997, pagkatapos maipanganak ni Andrea ang kanilang pangatlong anak na si Paul, bumalik ang kanilang buong pamilya sa Houston at sila ay tumira sa isang RV. Kung ang ibang tao ay sasabihin na ang isang RV ay maliit para sa 5 tao, para kina Rusty ang kanilang sitwasyon ay maayos dahil noong February 15, 1999, nanganak ulit si Andrea at pinangalanan nila ang sanggol na Luke. Ilang buwan pagkatapos siya manganak, sinimula na ring i-homeschool ni Andrea ang kanyang panganay na anak. Pero sa panahon na rin ito siya nakakaranas ng tinatawag na postpartum depression.
Para sa mga hindi pamilyar sa sakit na ito, ayon sa mga doktor, ito ay karaniwang nararanasan ng mga bagong ina. Ayon sa pag-aaral, ito ay dahilan ng biglang pagbaba ng hormones sa kanilang katawan na tinatawag na estrogen at progesterone. Ang pagbaba ng mga hormones na ito ang nagiging sanhi ng kalungkutan na karaniwang nararamdaman ng mga bagong ina 6 na linggo pagkatapos nila manganak at ito ay maaaring tumagal hanggang 3 taon. Noong June 16, 1999, si Rusty ay natagpuan si Andrea na nanginginig at nginangat-ngat ang sarili niya mismong mga daliri. Kinabukasan, si Andrea ay isinugod at admit sa Methodist Hospital dahil na-overdose siya sa trazodone na isang depression medication na inireseta sa kanya ng kanyang doktor. Doon ay opisyal siyang na-diagnose na merong major depressive disorder. Nang siya ay mailabas na sa ospital, paulit-ulit ni Andrea na hiniling kay Rusty na hayaan na lamang siyang mamatay. Nang hindi pagbigyan ng kanyang asawa ang kanyang kahilingan, tinangka ni Andrea na kunin muli ang sarili niyang buhay, pero hindi siya nagtagumpay. Sa sobrang kalungkutan na kanyang nararamdaman, sinimulan na rin ni Andrea na kamutin ang kanyang ulo na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng bald patches o panot sa kanyang anit. Bukod doon ay matindi na rin niyang kinakamot ang kanyang mga hita gamit ang kanyang mga daliri. Si Rusty ay dinala siya sa Memorial Spring Shadows Glen Psychiatric Facility at doon ay binigyan si Andrea ng napakaraming mga antipsychotic medication at isa dito ay ang gamot na tinatawag na Haldol. Sa pagkakataon na ito, ang diagnosis ng mga doktor ay nag-ima na at lumala na ang kanyang kondisyon at nakakaranas na siya ng postpartum psychosis at schizophrenia. Ang kondisyon ni Andrea ay bumuti kaya nang siya ay stable na, inirelease na siya ng ospital sa kondisyon na ipagpapatuloy niya ang pag-inom ng mga gamot. Ang kanyang unang psychiatrist na si Dr. Eileen Starbranch ay pinayuhan at kinumbinsi sina Andrea at Rusty na wag nang mag-anak dahil kapag nagdalang tao muli si Andrea, ginagarantiya niya na ito ay makakaranas muli ng psychotic depression. Para sa bagong simula, inilipat ni Rusty ang kanyang buong pamilya sa isang simpleng bahay. Ang paglipat sa isang normal na bahay ay tila naging mabuti sa kalagayan ni Andrea. Pero ang mag-asawa ay hindi sununod ang payo ng psychiatrist. Itinigil ni Andrea ang pag-inom ng gamot na Haldol noong March 2000. At noong November 30, 2000, ipinanganak niya ang bunso nilang anak na pinangalanan nilang Mary. Pagkapanganak, si Andrea ay tila maayos na nakaka-adjust bilang ina ng 5 mga bata. Pero bumalik na naman ang kanyang psychotic depression nang pumanaw ang kanyang ama noong March 12, 2001. Sa sobrang kalungkutan ay kinakamot at sinusugatan na niya ulit ang kanyang sarili. At maging ang pagkamot niya sa ulo ay bumalik din. Wala din itong tigil sa pagbabasa ng Biblia na naging dahilan para hindi niya maalagaan at mapakain ang sanggol sa tamang oras. Nagkaroon na rin siya ng mga hallucinations kung saan iniisip niya na merong mga spy cameras sa bawat sulok ng kanilang bahay. At naniniwala na rin siya na ang mga karakter sa telebisyon ay sinasabi sa kanya na isa siyang masamang ina. Sa tindi ng mga nararanasan ni Andrea, dinala siya at na-admit sa Devereaux Advanced Behavioral Health, Texas. Doon ay tiningnan siya ng bagong psychiatrist na si Dr. Mohammed Sayed. Bumuti ang kalagayan ni Andrea at pagkalipas lamang ng 1 linggo, alinsunod sa utos ni Dr. Sayed, siya ay inirelease na. Pero ang kondisyon niya ay lumala ulit noong May 3, 2001. Isinugod muli siya sa Devereaux Advanced Behavioral Health, Texas pagkatapos maghinala ni Rusty na ito ay nagtatangkang lunurin ang sarili sa bathtub. Noong June 4, 2001, si Dr. Sayed ay itinigil ang pagrereseta ng Haldol kahit ito ay epektibo sa kondisyon ni Andrea. Bagkus ay pinayuhan niya ito na mag-isip na lamang ng mga magaganda at positibong mga bagay dahil yun lamang ang makakatulong sa kanya. Noong June 20, 2001, kahit pinagbawalan siya ni Dr. Sayed na iwanan si Andrea sa bahay, pumasok pa rin si Rusty sa kanyang trabaho. Ang kanyang ina na si Dora ay dapat pupunta sa kanilang bahay para bantayan sina Andrea at 5 niyang mga apo, pero 1 oras pagkatapos makaalis ni Rusty, isang katakot-takot na bagay ang nangyari. What's your name?
Pagkatapos ng tawag ni Andrea sa 911 ay tinawagan niya ang kanyang asawa na si Rusty na abala naman sa kanyang trabaho bilang project manager sa NASA. Sa pakiusap ni Andrea ay umuwi si Rusty at doon ay naabutan niya ang 2 police officers na pinigilan siyang pumasok sa sarili niyang bahay. Nang dumating ang mga otoridad sa bahay, agad umamin si Andrea na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglunod sa mga ito sa bathtub. Sa kanyang salaysay, pagkaalis ni Rusty ay pinuno niya ang bathtub ng tubig at pagkatapos ay sunod-sunod niyang nilunod ang mga ito. Inuna niya ang 5 taong gulang niyang anak na si John, tapos ang 3 taong gulang na si Paul at ang 2 taong gulang na si Luke. Nang ang mga ito ay wala ng buhay, maingat niyang inilagay ang mga bangkay ng mga ito sa kama. Ang sinunod niyang lunurin ay ang 6 na buwang gulang niyang anak na si Mary at hinayaan niya lamang na magpalutang-lutang ang katawan nito sa bathtub. Ang 7 taong gulang na anak niyang si Noah ay pumasok sa kwarto. Nang makita nito ang palutang-lutang na bangkay ni Mary sa bathtub, ay tinanong siya nito kung meron ba siyang problema. Nang makatunog ito na may mali, tumakbo si Noah at nanlaban pero wala siyang nagawa at katulad ng kanyang mga kapatid, ang kanyang walang buhay na ring katawan ay inilagay ni Andrea sa kama. Bago siya tumawag sa 911, ayon kay Andrea ay kinuha niya ang bangkay ni Mary sa bathtub at isinama sa katawan ng kanyang mga kuya sa kama. Sa sobrang desperado na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay, sinilip ni Rusty ang bawat bintana pero hindi niya nakita si Andrea dahil ito inilabas ng mga otoridad sa likod na bahagi ng kanilang bahay para hindi sila magkita. Sa loob ng ilang oras ay agad pumutok ang balita tungkol sa ginawa ni Andrea at ang lahat ng mga news outlet mula sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos ay gustong malaman ang buong katotohanan. Ang ibang mga reporters ay mabilis na ipininta na si Andrea ay isang halimaw at demonyong ina sa kanyang ginawa. Pero nag-iba ang kanilang trato dito nang si Rusty ay nagpa-unlock ng interview. Isiniwalat ni Rusty na ang kanyang asawa ay may matinding problema sa pag-iisip. Pagkatapos ng interview na yon, ang mga tao at pati ang mga otoridad ay hati ang opinyon kung si Andrea ba talaga ay isang walang awang mamamatay tao o isa ba talaga siyang problemadong tao. Habang ang kampo ni Andrea ay inihahanda ang kanilang insanity defense, ang prosekusyon naman ay ginawa ang lahat para mapatunayan na siya ay isang kriminal at karapat-dapat lamang na makulong sa kanyang ginawa. Para sa kanila, alam ni Andrea ang tama sa mali at alam na alam nito ang kanyang ginagawa dahil inantay nito na makaalis si Rusty bago niya punuin ng tubig ang bathtub. Sa investigasyon ay lumalabas din na inalak ni Andrea ang kanilang aso kaya para sa psychiatrist ng prosekusyon, ang pagkukulong nito sa aso ay indikasyon na alam niya ang kanyang ginagawa dahil ayaw niyang may makapigil sa kanyang plano. 2 araw pagkatapos na nangyari, nagkaroon ng vigil sa labas ng bahay ni Rusty at karamihan sa kanila ay nagbigay ng suporta at naawa sa sitwasyon ni Andrea. Pero karamihan sa mga TV host ng mga telebisyon ay hayagang binatikos ang kanyang ginawa. Ang walang tigil na pamamatikos ng mga ito ay medyo humupa ng inilibing na ang kanyang mga anak. Habang nangyayari ang paglilibing, ay ipinasok naman si Andrea sa psychiatric hospital at doon ay binigyan siya ng iba't ibang mga antidepressant at antipsychotic medication. Sa pag-ayos ng kanyang kondisyon ay ang paglala naman ang dahilan kung bakit niya nagawa ang pagpatay sa kanyang mga anak. Sa interview sa kanya ng psychiatrist noong July 14, 2001, ayon kay Andrea, ang kanyang mga anak ay lalaking mga suwail at ang mga ito ay mapupunta lamang sa impyerno kaya para sa kanya, mas maigi na pigilan niya ito na mangyari upang mapunta pa ang mga ito sa langit. Nang tinanong kung paano niya nasabi na suwail ang kanyang mga anak, ay ipinaliwanag niya na ang mga ito ay bastos at walang respeto sa kanilang lola. Sinabi niya na ang mga ganoong kilos ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. Ang kampo ni Andrea ay nag-plead ng not guilty, habang ang prosekusyon naman ay sinabi na handa silang patunayan na ito ay guilty at hihilingin din nila sa jury na patawan ito ng parusang kamatayan. Idinaan sa psychiatric evaluation si Andrea at pagkatapos ng 3 buwan, idineklara siyang competent at nasa tamang katinuan para humarap sa korte. Sa batas ng Texas, kung ang kampo ni Andrea ay gagamitin ng insanity defense,
Kailangang kumbinsihin ng prosekusyon ang jury na alam nito ang kanyang ginagawa noong araw na nilunod niya ang kanyang mga anak at kailangan din nilang mapatunayan na alam nito ang tama sa mali. Upang makumbinsi ang jury, ipinakita nila ang interrogation video ni Andrea kung saan inamin niya na hinintay niya muna si Rusty na makaalis bago niya punuin ng tubig ang bathtub. Idinagdag din ng prosekusyon na alam niya ang kanyang ginagawa dahil maging ang kanilang aso ay ikinulong din ito para wala talagang makapigil sa kanyang gagawin. Sa harap ng judge at mga jury ay sinabi ng prosekusyon na kahit alam nila na na-diagnose na psychotic si Andrea, noong araw na pinatay niya ang kanyang mga anak ay alam niya ang tama sa mali at alam niya ang kanyang mga ginagawa. Pagkatapos ng paglilitis, ang jury ay sumang-ayon sa prosekusyon at para sa kanila, guilty si Andrea. Pero hindi sila pumayag na papatawan ito ng parusang kamatayan. Bagkus, inirekomenda nila ang habang buhay na pagkakakulong at maaari itong mabigyan ng parol pagkatapos ng 4 na dekada. Agad dinala sa kulungan si Andrea pero 2 beses siyang nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng hindi pagkain. Habang siya ay nakakulong, malimit siyang kausapin ng psychiatrist at doon ay nadiskubre na 2 taon na pala niyang pinag-iisipan na patayin ang kanyang mga anak. Para sa kanya, siya ay isang masamang ina at sinisisi niya ang paraan ng kanyang pagpapalaki sa mga ito kung bakit sila ay dediretso sa impyerno. Kaya para mailigtas niya ang kaluluwa ng mga ito sa mainit at naglalagablab na init ng apoy sa impyerno, ay pinatay niya ang mga ito para mapunta sila sa langit. Ibinahagi din ni Andrea na ang kanyang mga hallucinations ay hindi tumigil kahit siya ay nasa kulungan na. Sinabi niya sa kanyang psychiatrist na malimit siyang makakita ng demonyong mga teddy bears at demonyong mga pato. Ang abogado ni Andrea ay hindi tumigil para mapatunayan na mali ang hatol sa kanyang kliyente, kaya nag-file siya agad ng appeal. Noong January 6, 2005, ang Court of Appeals na tumingin sa kaso ni Andrea ay nakakita ng butas sa paglilitis dahil base sa libu-libong dokumento na kanilang nireview ay napatunayan ng judge na ang kinuhang forensic psychiatrist ng prosecution si Dr. Park ay nagsinungaling sa harap ng jury. Ayon sa salaysay ng doktor, bago mangyari ang pagpatay, maaaring nakita ni Andrea ang episode sa series ng Law and Order kung saan nilunod ng isang ina ang kanyang mga anak at siya ay hindi pinatawan ng anumang kapurusuhan dahil sa kanyang depensa na siya ay isang baliw katulad ni Andrea. Ayon sa kampo ni Andrea ay kinontak nila ang writer ng Law and Order at pinatunayan nito na wala silang ganoong episode na ipinalabas at ang doktor ay nagsisinungaling lamang. Nang magsimula ang pangalawang paglilitis, si Dr. Said ay humarap sa korte at sinisi niya si Rusty sa nangyari dahil pinagbawalan niya itong iwanan si Andrea kasama ang kanilang mga anak ng mag-isa. Sa depensa naman ni Rusty, ilang linggo bago mangyari ang pagpatay sa mga bata, hiniling di umano ni Andrea sa kanya na gusto nitong maiwan kasama ang mga ito ng maikling panahon para mapatunayan na kaya niya maging responsableng ina. Ang dahilan di umano ni Andrea ay dahil sa ayaw nitong laging umasa sa kanyang ina pagdating sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Itinanggi din ni Rusty na hindi sinabi sa kanya ng psychiatrist ni Andrea na psychotic na pala ito o kaya naman ay kaya na nitong sakta ng kanilang mga anak. Dahil kung alam niya di umano ang mga impormasyon na yun, ay hindi na sana sila mag-aanak pa. Ang psychiatrist ni Andrea sa kulungan ay pinabulaan na naman ang sinabi ni Rusty. Ayon kay Andrea, alam ng kanyang asawa na siya ay psychotic at ang pagkakaroon ng isa pang anak ay magiging dahilan ng pagkakaroon niya ng isa na namang psychotic episode. Pero sa halip na sundin ang payo ni Dr. Starbranch, ayon kay Andrea ay kinausap siya ni Rusty at sinabihan siya nito na isa siyang mabuting ina at kayang-kaya pa niyang magkaroon ng hindi lamang isa kundi maraming pang mga anak. Dahil ang isa sa mga utos ng Diyos ay dapat silang magkaroon ng maraming mga anak. Si Rusty ay itinuro at sinisi naman si Dr. Sayed dahil inirelease nito si Andrea sa ospital at itinigil din nito ang pagrereseta ng antipsychotic medication. Sinisi din niya ang pagrereseta nito ng 450 mg na Effexor dahil para sa kanya, ito marahil ang dahilan kung bakit si Andrea ay bayolente.
Iba't ibang mga eksperto ang tinawag sa witness stand na nagpatunay na walang kinalaman ang gamot na effexor sa nangyari. Bagkus, nagkasundo silang lahat na ang pagtigil ng pagreseta ng Haldol ni Dr. Sayed ang tanging naiisip nilang dahilan kung bakit lumala ang kalagayan ni Andrea. Ang mga media at mga reporters ay nagsimula namang ituro na may kinalaman din sa nangyari si Michael Waranecki na isang transient preacher na nakilala ni Rusty sa Auburn University. Lumalabas na sina Andrea ay nakakatanggap pala ng newsletter mula sa mga ngaral at ang bawat pahina nito ay puno ng bighati niya sa mga suwail na mga anak. Sa interview ay itinanggi naman ni Michael na ang kanyang mga turo ay may kinalaman sa nangyari dahil ang mga newsletter na kanyang ipinapadala buwan-buwan ay isa lamang gabay para makatulong sa mga taong may problema sa kanilang pamilya. Ang mga tao naman ay hindi nakatiis at tiningnan nila ang mga videos ni Waranecki at doon ay malimit niyang sabihin na ang mga masasamang ina ay makikita ang kanilang mga anak sa impyerno dahil sila ay mga makasalanan. Si Rusty ay pinabulaanan din ang mga akusasyon ng mga reporters tungkol kay Waranecki. Noong July 26, 2006, pagkatapos ng 3 araw na deliberasyon ng mga jurors, si Andrea ay napatunayang hindi guilty. Para sa kanila, ito ay wala sa tamang katinuan nang nangyari ang krimen. Ipinag-utos ng judge na dapat tuloy-tuloy na makatanggap si Andrea ng mental health treatment, kaya dinala ito sa State Mental Hospital sa North Texas na isang high mental health facility. Noong 2007, inilipat si Andrea sa Kerrville State Hospital na itinuturing na isang low mental health facility. Noong 2004, nag-file ng divorce si Rusty kay Andrea at noong March 2005 ay opisyal silang na-divorce. Base sa divorce agreement, siya ay bibigyan ni Rusty ng $7,000 cash, isang nursing chair, at siya ay maaaring mailibing katabi ng libingan ng kanyang mga anak. Bukod doon ay makakatanggap din siya ng parte ng retirement benefits na matatanggap ni Rusty mula sa NASA. Pagkalipas ng 1 taon, si Rusty ay kinasal kay Laura Arnold na nakilala niya sa simbahan ng Clear Lake Church of Christ. Ang kanilang kasal ay pribado na dinaluhan lamang ng 100 mga tao at ito ay ginanap sa simbahan kung saan sila nagkakilala. Noong 2012, nag-file si Andrea ng petisyon para makadalo sa church services na ginaganap sa labas ng ospital, pero ito ay na-denied. Noong February 2014, ang mga doktor ni Andrea ay nag-request naman na payagan ito na makadalo sa mga group outings kasama ang ibang mga pasyente. Pero hindi pa man bumababa ang desisyon, ang kampo ni Andrea ay binawi ang request dahil sa pambabatikos na natanggap nila mula sa publiko. Ang kaso ni Andrea ay laging nire-review ng parole board pero sa bawat taon na pwede na siya makalabas sa mental hospital ay lagi nitong tinatanggihan ng alok. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Barnham, masayang nananatili si Andrea sa facility. Doon ay gumagawa ito ng iba't ibang crafts na ipinagbebenta sa benefit charity. Ayon sa ulat ay laging binibisita ni Attorney Barnham si Andrea sa kulungan, 1 beses sa loob ng 2 buwan at lagi itong nagagala kapag sinasabi niya na dinalaw niya ang mga anak nito sa sementeryo. Masaya ito na merong tao na nag-aalaga sa puntod ng kanyang mga anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.